Anino sa ilalim ng bahaghari para doyang kambal. Napansin mo ba? Ano na naman? Maraming tao sa kalye ang naglalakad na parang may mabigat na dinadala. Ginoong Chen, parang sinasabi mo ito na katulad ng mga manghula na nanlilin lang para kumita ng pera. May umiiyak. Nakarinig ka ng mali. Ito ay ang uri ng pag-iyak na matagal nang nangyari. Matanda, bawal magtagal pagkatapos ng curfew. Si EJ, dumating ka na, akala ko mas matagal ka pang mag-iisip. Kilala mo siya? Sino ba sa lungsod na ito ang hindi nakakakilala sa isang taong walang anino? Ito, impossible. May mga tao na nawalan ng anino at sa paglipas ng panahon, akala nila ay normal na lang ang mawalan nito. Sino ka? Yung nag-ipon ng basura at nag-aayos ng mga bagay, maaari mo akong tawaging away. Ayos ka lang ba? Parang kinakain na ang buwan. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Bumabalik ang anino sa bahay. Yung dapat magising ay magigising at yung dapat mamatay ay mamamatay. Kailangan mong magmadali sa pagpili. Huli na. Pumunta sa mas mataas na lugar para tingnan. Anino sa ilalim ng bahaghari, dual na paradoha. Lumabas na ang target, kumusta ang ulat ng brainwave? Na-adjust na, walang hallucinogen, walang bakas ng abnormal na implant. Sobrang healthy, parang sample sa advertisement. Pero mula alas 5 ng hapon, ang kanyang amygdala at prefrontal cortex ay parang dalawang sistema ng emosyon ang naglalaban para sa kontrol. Dalawa ba kayong tao sa isang utak? Ako, amoy ko. Sa wakas, naamoy ko na. Pagpapala. Tumakbo. Huwag kang gagalaw. Kung hindi ka tatakbo, mawawala ka na. Tingnan mo ang kalsada. Hindi ito pag-aari ng isang espiritu. Ano iyon? Mas parang bumabalik sa dati. Ano bang sinasabi mo? Hindi iyon halimaw. Iyon ay bahagi na muling umakyat. Matapos itong pisilin ng tao hanggang mamatay.
Kolektibong moles, tiyak na ito ay isang bagong uri ng iligal na emosyonal na virus. Isarado, kunin ang mga samples, agad na ihiwalay ang lahat ng mga kakaibang individual sa gabi para obserbahan. Kagawad Su, may iba kang opinyon. Direktor, kung sila ay kontrolado, bakit mas parang sila ngayon kaysa dati? Mas parang sila ngayon kaysa dati. Direktor, kung sila ay kontrolado, bakit mas parang sila ngayon kaysa dati? Mas parang sila ngayon kaysa dati. Sabi nila, baka hindi lang ito krimen. Marahil ay isang pagbabago sa antas ng kognisyon o personalidad. Tingnan ninyo ang propesor na ito, lahat ng social records niya noon ay nagpapakita na. Noong una, gusto niyang pumasok sa teatro, pero pinilit siya ng mga magulang na mag-aral ng akademiko, kaya't hindi na siya muling humawak ng sayaw sa buong buhay niya. Kung ito ay isang sakit, bakit pagkatapos ng pag-atake, parang unang beses siyang nabuhay bilang sarili niya? Nagliligtas ka ng mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Kayo ang may responsibilidad na alamin ang dahilan, hindi para magsulat ng etikal na papel, mag-uwian na. Ano ang natagpuan mo? Ito ba ay si Iggy? Malamang. Lao Chen, pagkatapos kong umuwi kagabi, tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo ng 10 minuto. Ano na? Gusto kong tiyakin kung nandyan pa ang aking anino. Hindi ko kailanman naisip ang ganitong mga tanong dati. Pero ngayon, sa tuwing isinasara ko ang aking mga mata, naaalala ko ang hitsura ng wala kang anuman sa tabi ng iyong mga paa habang bumabagsak ang ilaw mula sa eskinita. Magsimula ka ng bawasan ang pag-inom ng kape. Ito, ano bang klaseng sagot to? Ang tanging naaalala ko ay noong 2 taon na ang nakalipas, unang beses kitang nakita, sa labas ng silid ng mga materyales sa opisina. Nakikipagtalo ka sa isang tao, tungkol sa kaso, ang boses mo ay umabot hanggang sa buong palapag. Hinding-hindi mo nakakalimutan yan. Naalala ko pa nga sinabi mo, na pinakaayaw mo ay may nagsusupil sa'yo gamit ang mga patakaran. Para sa akin, mahalaga ito. Ito ay isang paunang palabas. At isang countdown din. Anino sa ilalim ng bahaghari, duality paradox. Hindi ka ba napapagod? Ay, sino ka? Ako ang mga bagay na hindi mo nagawa, ang mga salitang hindi mo masabi. Ako ang kaunting dilim na naiwan sa puso mo pagkatapos mong magtiis sa bawat pagkakataon. Ilusyon. Gusto mo bang maging ilusyon ako? Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang aminin. Talagang gusto mong punitin ang lungsod na ito at tingnan kung gaano na ito kasira-sira sa loob. Tumahimik ka. May ilan na kahit anino nila wala. Bakit pa sila magpapanggap na may dignidad? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko sanang dalhin ka sa kabilang panig ng mundo. Parang medyo ganoon. Mas hindi ka nasanay sa ganitong tanawin, di ba? Ito ba ang mundo sa salamin? Bakit parang may nakaraan kang nararamdaman? Maligayang pagdating sa tunay na mundo. Masdan mong mabuti ang itsura ng mundong ito.
Maligayang pagdating sa tunay na mundo. Sila. Saan sila pupunta? Uwi. Sino sila? Bakit nila gustong umuwi? Sa tanong na yan, hindi mo dapat itanong sa akin, alam mo na ang sagot sa puso mo. Hindi ito dahil may nag-utos sa kanila na umuwi. Kayo ang dahilan, kayo na ang hindi na gustong magpanggap. Huwag din ngayon. Huwag din ngayon magpanggap na walang nangyari. Huwag din ngayon. Huwag din ngayon magpanggap na walang nangyari. Ang hirap, ang bigat. Pinaka. Tumigil ka. Huminto ka. Tigil. Ha ha ha. Huwag kang kabahan. Sino ka? Hindi, ikaw ay ano? Ako ang bahagi mo na hindi pa nabubuhay. Alam ko kung gaano kapagod. Bawat araw, pinipilit mong maging parang lubid na malapit ng maputol. Gusto mo si Jiang Lin. Ngunit natatakot kang umamin. Natatakot kang mawalan. Huwag kang matakot, hindi ako halimaw. Ako ay ikaw. Nagtatanggol ka ng kaayusan. Ngunit ang kaayusang iyon ay para lamang gawing parang isang katawan na humihinga. Anino sa ilalim ng bahaghari para doyang kambal. Bumaba ang ulo ni Suking. Bitawan mo ako. Mga tao na walang isip. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang aking magandang pagkakataon? Lao Chen, saan ka kanina? Nagpadala ako sa iyo ng 7 text message. Pumunta ako sa isang lugar na mahirap ilarawan gamit ang wika. Mahabang kwento ito. Sa madaling salita, pumunta ako sa salamin. Alainan. Anong nangyayari sa iyo? Mukhang hindi mo na rin kaya. Ano talaga kayo?
Kami ang mga kaluluwa na hindi ninyo matapang na aminin sa araw. Itinatago ninyo ang sakit, pagnanasa, galit at pag-ibig. Lahat ng ito ay itinatapon sa dilim. Sa araw ng pagbawi ng buwan, makikita ng lahat ang kanilang tunay na sarili. Maliban sa iyo, dahil hindi mo alam kung totoong tao ka ba o hindi. Ayos lang ba talaga ito? Pumunta tayo sa opisina ng lungsod ng palihim. Para maghanap ng impormasyon o para sa sarili ko. Sino ang nagsabing palihim tayo? Ikaw ang palihim. Pero hindi ako. May karapatan ako. Sige, simulan na natin. Dati, ako ay palaging nag-imbestiga sa mga suspect. Ngayon, mas kawili-wili. Chen K. Taon. Chen. Kakaiba, walang impormasyon mo sa pampublikong lugar. Meron na. Ang mga record na ito ay naitala sa parehong araw. 7 minuto lamang. CJ, 3 lugar lang sa buong lungsod ang pwedeng gumamit ng susi na ito. Sentro ng pamahalaan, ang Central Security Office, at saka ang New Kowloon Cognitive Science Research Institute. Huwag na siyang imbestigahan. Kung maalala niya, maagang magdudilim ang buwan. Hindi siya yung taong nawala ang anino. Siya ang naiwan na anino. Nakita mo rin ba? Tatay, kailan mo ako ibabalik sa bahay? May naaalala akong kaunti. May isang babae. Kailangan nating pumunta sa isang lugar. Ito ang iyong kwarto. Hindi ako. Ito ay ang dating Chen Qinyan. Kung talagang ako ay isang anino na naiwan. Kung gayon, ang nakatira dito na nakasulat bilang eksperimentong katawan 13, ay ang tunay na katawan. Ako ang bahagi niyang tinanggal. Nagsimula ang 13 pagsubok sa katatagan ng katawan. Ano ang gagawin ninyo sa akin? Mas bagay na bagay para sa lungsod na ito. Pakita mo sa akin ang anak ko. Pagkatapos ng eksperimento, ipaplano na. Niloloko mo ako. Ano ba talaga ang kanilang nagawa? Anak ko. Sino ang lalabas? Huwag magpanggap dito. Sino ka ba talaga? Anong kaugnayan mo sa eksperimento ng anino?
Sino siya? Walang ganitong pangalan sa talaan. Nasaan siya ngayon? Magsalita ka ng malinaw. Anong kababalaghan? Tapat. Baliw. Maligayang pagbabalik. Hindi mo pa rin maalala. Ano ang gagawin ninyo sa akin? Makita ang anak ko. Ninakaw mo ako. Ah. Matagumpay na yugto. Nabawasan ang pagkontrol ng katawan sa anino. Sa ikalawang yugto, nagsimula nang humiwalay ang anino sa katawan. Nakatagpo ng abnormalidad sa enerhiya. Dapat bang agad na itigil ang eksperimento? Huwag itigil, ipagpatuloy ang eksperimento. Natapos ang ikatlong yugto. Matagumpay na nahiwalay ang anino sa katawan. 13 antas ng proyekto, labis na kaalaman. Nagmumukha siyang ginagaya ang labas. Putulin ang pinagmumulan ng liwanag. Eksperimento ng proyekto ng buhay at kontradiksyon. Araw na eksperimento. Kontrolado na. Humakbang pabalik. Sila ay mga sample na na-preserve. Binabasa nila tayo. Huwag masyadong tumitig. Natatakot sila sa maliwanag na ilaw.
buti na lang natatakot sila sa liwanag. Sino iyan na nandoon? Alam mo na matagal nang bumalik ako dito. Siyempre, ang mga sagot ay palaging umaakit sa mga may kapansanan. Nasaan si Chen Xiaoman? Dapat mo siyang tanungin ng personal. Papa, isasama mo ako pa uwi. Sandali lang ako. Anino sa ilalim ng yon, dualidad ng dalawang kambal. Bakit ka ang tagal mong dumating? Para sa pahinga, pumunta ka. Bakit ang tagal mong dumating? Matagal na kitang hinihintay. Matagal na rin kitang hinintay. Ikaw ba talaga si Xiaoman? Bakit ka tumatakbo? Dahil dyan, pinilit akong humabol. Aba, grabe. Nakikita mo rin ba? Tita Su, huwag kang matakot. Hindi ako masamang bata. Kilala mo ako. Kilala ko. Nakatayo ako sa tabi ng tatay at pinanood kita ng matagal. Ano ka ba talaga? Ako, hindi umalis. Ako ay maliit na buo na hindi nawala. Maliit na buo na hindi umalis. Dahil pinutol nila ako. Bahagi ng naiiwan. Bahagi ay nahulog sa napakaitim na lupa. Tumakbo sa lugar na hindi ko maabot ng tatay. Tumakbo sa lugar na hindi mahanap ng tatay. Sino ba talaga ang gumawa nito? Dahil kailangan mong mabilis na maalala. Kung hindi ka pa rin magiging mabilis, kukunin na rin niya ang tatay. Dalhin mo ako kung saan. Ibalik mo ako sa ilalim ng buwan. Tatay, bilisan mo. Tatay, bilisan mo ng kaunti. Narinig mo ba? Anino sa ilalim ng yon, paradox ng kambal. Dumating na sila. Hindi siya. Ito ay si Pursur. Sadyang humuhuli ng mga tumakas. Sadyang humuhuli ng mga nawawalang anino. Dahil nandito na. Subukan mo ang bala. Huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Saan ka na pumunta? Binibigyan ka ng tatay ng isang makapangyarihang armas na kayang talunin ang mga halimaw. Protektahan mo si Xiaoman para kay tatay. Ang ganda. Haha. Haha haha. Labanan ang mga halimaw.
Halika, hanapin mo ako. Ano ang silbi ng nakatingin lang sa anino? Lao Chen, mag-ingat ka, naghahanap siya sa'yo. Dumating ka na ba sa wakas? Saan mo ako dadalhin? Matagumpay ang pagsubok sa sistema ng Mang-Usig. Inirerekomenda bilang karaniwang pagsasaayos para sa programa ng pag-recover sa gabi ng buwan. Pahina ng palad. Mga manghuli ng anino. Tara na. At ikaw. Paalam, maglaho tayong magkasama. Tatay. Bumalik ka, tatay. Xiao Man. Tatay, naaalala mo na ba? Hindi pa sapat, kailangan mong alalahanin ang lahat para makapunta sa pinakababa. Nasaan ang pinakababa? Sa anino ng buwan? Panahon na para magpaalam. Hindi mo siya maaalis, si Xiao Man. Hindi ko kailangan na dalhin siya para mawala siya. Hindi ka. Pumunta ka at hanapin ang nanay. Mahal kong Xiao Man. Maaari ka pang pumili ulit. Manatili at bumalik sa dapat mong kinaroroonan. O magpatuloy sa pagtakas. Hintayin mong makita ang buong lungsod na nilamon niya. Tiisin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Mukhang nakagawa ka na ng desisyon. Mukhang naisip mo na naman ang ilang bagay. Pero kailangan mong maging mabilis. Kung hindi, hindi tayo aabot sa oras. Anino sa ilalim ng mga neon para doyang kambal.
Ito ang antas ng anino. Dito nagdaan ang lahat ng anino. Ano ang hahanapin natin? Hindi ko alam. Pero nararamdaman kong kilala ako dito. Ikaw? Talagang ang bumaba ka na. Kilala mo kami. Siguro kalahati lang. Yung nasa taas, hindi sigurado kung kilala ka namin. Yung dito, kilala ko. Anong ibig sabihin nitong ikaw dito? Yung sa araw, para lang sa ibang tao ang pakitang tao. Palagi kong gustong patayin ito dito. Huwag kang mag-alala, hindi sila basta-basta nananakit. Yung mga nakababa dito ay halos baliw na. O kaya inaputol na ang katawan nila. Nandito si Iggy sa lumang kampanilya. Kung gusto niyang makipagkita sa inyo. Siyempre lalabas siya. Kailangan mong mabuhay. Matatag na mabuhay. Hirap makitang muli, mahirap din ang paglisan. Walang lakas ang silangang hangin, ang mga bulaklak ay nagsasawa. Hinahaplos ng mga sanga ng popis, ang usok ay naghubog ng kalungkutan. Kalahati ng tagsibol ay natapos na. Dito walang mga kakaibang halimaw na nakakatakot. Ang pinaka nakakatakot ay, ang mga piraso nito ay masyadong kahawig ng tao. Tulad ng bawat taong naglalakad ng normal sa araw. Isang bahagi ng kanyang sarili ang lihim na tinatago sa gabi. Marahil ay tama si Jayang Yebai sa isang kalahati. Ito ang pinaka nakakainis sa kanya. Ano? Sa ilalim ng banderang pagsasagawa ng katotohanan, ginagawa pa rin nila ang mga bagay na nag-aalis ng kalayaan sa pagpili. Kilala mo siya. Nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinihintay. Alam kong darating ka. Ikaw ang aking asawa. O maaari mo ring sabihin, ako ang bahagi niya na naiwan dito. Isa na namang anino ng personalidad. Noong mga panahong iyon, ginawa nila ito upang kontrolin ang mga subject. Sabay na haharapin ang emosyonal na pagbabago ng mga pamilya. Ang magandang tawag dito ay trauma. Sa mas masakit na paraan, parang pinapahiran ang mga taong hindi dapat maapektuhan. Sa mas masakit na paraan, parang pinapahiran ang mga taong hindi dapat umiyak. Marami pa akong gustong itanong sa iyo. Sandali, bakit? Hindi mo ba naiisip na masyadong maayos ang lahat? Parang may mga tao na unti-unting inilalapit ang mga sagot sa iyo. Alam ko. Kaya pupunta ka pa. Kahit na ito ay isang bitag, kailangan kong sumuong. Yung tingin niya sa akin kanina, parang totoo.
Sumama ka sa akin. May mga bagay na mas madaling marinig kapag nasa labas. Ang ipinapakita sa screen ay mga kuha mula noon. Noong dinala si Xiaoman sa Zone 07, pumunta ako sa Research Institute at nagreklamo ng 3 araw. Saan ang batang papel? Walang sinuman ang nagsabi kung nasaan ang batang hibla. Wala rin akong pagkakataong makitang kasama ka. Pahintulutan mo akong makita si Xiaoman. Pakiusap, ibalik mo sa akin si Xiaoman. Pagkatapos, sinabi nila, basta makipagtulungan ako sa isang paggamot. Hayaan niyo akong makita kayo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Sa oras na ito, hindi dapat maniwala sa sinuman. Isang ina na malapit ng mabaliw. Naniniwala sa kahit ano. Dahil ba nakipagtulungan ako? Dahil ba nakipagtulungan ako sa isang paggamot? Ako ba ang nag-utos? Ibabalik niyo ba si Xiaoman sa akin? Tama ba? Pag pumayag na ako, at pumirma na ako, hahayaan niyo akong makita si Xiaoman. Hahayaan niyo bang ipasa si Xiaoman sa akin, tama ba? Ano ang kinuha nila mula sa iyo? Pag-asa. Sana'y matuklasan nila na mas mahirap harapin ang pag-asa kaysa sa galit, kalungkutan at takot. Dahil ang pag-asa ay nag-udyok sa tao na lumaban, na maghintay, na hindi matanggap na tapos na. Kaya't inalis nila ang bahagi sa akin na iyon. Ang bagay na hindi handang bitawan. Putulin ang natitira dito. At ang nasa itaas na ako. Mula noon ay magiging tahimik na. Siyang makikipagtulungan at angkop na maayos. Dahil ang tinanggal sa kanya ay pag-asa. Isang bahagi na hindi handang tanggapin ang kapalaran. Ang mukha ni Linwan, kung buhay pa, malamang, isa na lamang katawan na kayang magpatuloy sa buhay. Iyon ang tunay na kalagayan ni Yu Jingying. Anong uri ng lihim ang nakatago sa buwan na balon na ito? Bakit nagkaroon ng pagkawala ng kontrol sa core ng buwan na balon? Ang dual paradox ay hindi simpleng pagputol ng alaala. Ito ay sa pamamagitan ng resonance technology ng projection. Ipinagsama ang anino ng tao at ibinaba sa malalim na balon ng artipisyal na kaalaman. At ginamit ang sistema ng buwan upang mapanatili ang katatagan ng hangganan. Ang antas ng anino ay hindi likas na umiiral. Dati itong kasing laki nito. Sila ang nagdala ng madidilim na bahagi ng buong lungsod na naipon sa mga nakaraang taon. Pababa dito. Bahagyang nakatago ang emosyon, kapalit ng trauma. Pag-aayos ng personalidad, malalim na tulog na plano. Sa ibabaw, ang mga proyektong ito ay tila hindi konektado. Ngunit lahat sila ay naglalagay ng bagay sa iisang balon. Tama. Buong lungsod. Sa mga nakaraang taon, ang sakit, galit, trauma, at pagnanasa na naitapon. Lahat ay naipon dito. Kaya ganito ang naging itsura nito. Bakit ito sa huli ay nawalan ng kontrol? Dahil sa iyo. Dahil sa akin. Sa totoo lang. Dahil kay Chen Qinyan. Sila ay orihinal na pinili siya. Dahil sa mataas na katatagan niya sa eksperimento ng pagkilala sa projection. May sapat na lakas ng emosyonal na dami. At may sapat ding lakas ng kontrol sa sarili. Pero nagkamali sila. Dahil si Chen Qinyan sa buong proseso ng eksperimento ay nagpakita ng napaka-cooperative. Halos parang sumuko na sa paglaban.
Pero walang nakakaalam na hindi siya sumuko. Naghihintay. Habang si Chen Qingyan ay pinaputol, unti-unting napagtanto na hindi siya ang nag-iisang halimbawa. Si Xiaoman ay naipasok din. Si Xiaoman ay nahatak din. Si Xiaoman ay naipasok din. At ang institusyon ay hindi nagplano na huminto. Kaya nagkunwari siyang sumusunod. Hanggang sa pumasok ang buwan sa tuktok ng pagkakasabay. Kusang binitiwan niya ang huling hangganan. Sa pagitan ng pangunahing katawan at ng anino. Labing-anim na, 0. Labing-anim na, 0 isa. Ano ang mangyayari? Na magdudulot ng direktang pagbabalik ng anino sa realidad. Iyan ang pinakakinakatakutan ng buong proyekto. Kumusta naman, nagtagumpay ba si Chen Qingyan? Nakapagtagumpay siya ng kalahati. Talagang nawasak ng buwan ang unang antas ng matatag na hangganan. Nawala rin sa kontrol ang Zone 07 sa sandaling iyon. Maraming anino ang nakatakas. Maraming mananaliksik ang namatay. Agad na naipag-utos ang pagsasara ng proyekto. Ngunit hindi ganap na nawasak ang pangunahing kontrol na sentro. At si Jiang Yebai ay nakaligtas. Anino sa ilalim ng neon para doko ng kambal. Lugar ng aksidente. Sa mga mata ni Jiang Yebai, walang takot o pasasalamat sa pagkakaligtas. Tanging isang halos sakit na pagkabigla at pagkahumaling. Nakikita ng iba ang sakuna. Nakikita niya ang himala. Baliw. Hindi nakakatakot ang baliw. Pero mas masahol pa ang. Hindi siya yung tipo na bigla ang nababaliw. Siya yung tipo na handang gumugol ang 20 taon. Upang muling balutin ang kabaliwan bilang hinaharap. Hindi ito nagkataon. Bakit niya ako pinanatili? Dahil alam niya, kapag hindi na kayang isara ang kahon, kailangan ng isang tao upang muling ipako ang mga pako. Sa ganitong sitwasyon noon, alam niyang malamang ay hindi na siya makakaligtas. Kaya sa huling sandali, pinilit niyang ipasok ang ilang mga alaala na may kaugnayan sa pamilya, tala ng alaala at pagkakapare-pareho ng emosyon. Nakaipit sa iyong estruktura. Iniwan niya sa iyo ang pinakatao niyang bahagi. Nabuhay ako hanggang ngayon. Hindi lang dahil sa aksidenteng pag-survive, kundi dahil may nag-iwan sa akin ng isang bagay na kailangang ipagpatuloy sa aking katawan.
Ano ang dapat kong gawin ngayon? Unahin mong pakita kay Suking ang sarili niya. Sandali lang. Anong ibig sabihin nito? Sa pinakagitna ng anino, hindi pwedeng makapasok kahit sino ang gustong pumasok. Habang lumalapit ka sa Moonwell, mas humihina ang hangganan sa pagitan ng pangunahing bahagi at ng anino. Kung isang tao, hindi ko matapang na tingnan kahit ang pinakailalim na bahagi ng puti. Hindi makarating sa puso. Bago pa man ako magka-mental breakdown. Ang sinasabi mo ba? Kailangan ko ring harapin ang sarili kong anino. Hindi lang ito kailangang gawin, kundi naghihintay na siya sa'yo. Sa wakas, ako na ang mauuna. Talagang sobrang boring ng tao. Narito ka na naman. Anong balak mo ngayon? Hindi ako ang bumalik. Ikaw ang sa wakas ay nandyan na. Hindi mo na maaring ipagsawalang bahala ako. Huwag kang gagalaw, ito ang kanyang sariling daan. Kailangan niyang tapusin ito mag-isa. Ayos na, naitayo na ang atmosfera. Kaya't sasabihin ko na lang na gusto kong mabuhay. Pumapasok ka sa mga kaso para sa iba sa araw. Nagtatrabaho ka para sa mga patakaran. Nagsisilbi kang tagapagsalinis ng sistema. Naghahanap ka ng kahit kaunting makatarungang paliwanag para sa mga namatay. Namumuhay ka na parang isang kutsilyo. Kailangan din ng kutsilyo ng humahawak dito. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking mali mo? Yung lagi mong ibinibigay ang sarili mo. Ibinibigay mo sa tungkulin. Ibinibigay mo sa disiplina. Ibinibigay mo sa tinatawag na tama. Akala mo yun ang tawag na pagiging mature. Pero sa totoo lang, isa lang yun sa mga paraan para mapadali. Hindi, wag mo nang sabihin pa. Dahil basta't lagi kang nakatayo sa tamang panig. Hindi mo na kailangang sagutin kung gusto mo o hindi. Minsan, hindi ka talaga nag-aanalisa ng kaso. Nagsiselos ka sa mga taong may lakas ng loob na sumugod. At walang hiya. Anino sa ilalim ng yon, dualidad ng paradoha. Hindi ka nag-aanalisa ng kaso. Nagsiselos ka. Naiinggit sa mga taong may lakas ng loob na umalis. Na walang hiya. Gusto mong sumabog at magmura. Gusto mong magbitiw. Gusto mong punitin ang lahat ng utos. Gusto mong hindi na magpanggap na matibay sa harap ng mga nagbebenta. Gusto mong sabihin na pagod na ako. Ayoko nang maging palaging tama na si Suking. Pero hindi ka kumakanta. Tama na, tumahimik ka. Bakit tumahimik? Dahil tama ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong aminin mo. Hindi ako polusyon. Ako mismo ikaw. Linwan, huwag kang magpilit, dito mas lalong mapipilitan kang dalhin palabas kung magpapanggap kang hindi nakikita. Talagang naiinggit ako sa kanila. Naiinggit ako sa kanilang tapang na magwasak at umalis. Na kayang walang hiya. Na kayang walang pakundangan. Dahil hindi ako magagawa. Talagang naiinggit ako sa kanila. Naiinggit ako sa kanilang tapang na magwasak at umalis. Walang hiya ka talaga. Tinatangka mong hindi ipagpatuloy ang ganyang papel. Na kailangan ng lahat. Totoo, pagod na ako. Pagod na minsan kapag tinitingnan ko ang salamin. Pakiramdam ko, yung nasa loob, hindi ako.
Pero hindi ako makapagpahinga, dahil alam ko, kapag nag-relax ako, maraming bagay ang babagsak. Hindi lahat ay may karapatang magpakatigas. Hindi lahat ay kayang sirain ang sarili. Isang bagay pa, ito ang tinatawag na tunay. Kaya tama ka sa kalahati. Ikaw ang akin. Ikaw ang bahagi ng mga bagay na pinigilan ko. Na pinagdusahan ko. Na nilunok ko pabalik. Ngunit hindi ka lahat. Aaminin kong nandyan ka. Ngunit hindi ko ibibigay ang aking katawan sa iyo. Hindi dahil marumi ka. O dahil mali ka. Sa halip dahil sa. Ang tao na pipili kung paano mamuhay, dapat ay ang buong ako. Hindi lang isang emosyon na pinili mong ihiwalay sa sarili mo. Ito ang tunay na ikaw. Yung hindi mo gustong harapin ay yung kulang sa'yo. Ang anino ay hindi hiwalay, bahagi ka rin ito. Bibigyan kita ng isang regalo. Sa tulong niya, magiging buo ka. Hawakan mo ito. Kapag naisipan mong magpanggap na hindi mo ako naririnig, masusunog ka. Pulis, ikaw ang ako. Ulis, ako ang ikaw. Ako ang ikaw. Anino sa ilalim ng yon, dualidad ng paradoha. Ano ito? Nararamdaman kong may isang bagay ngayon sa loob ng katawan ko. Unti-unti, dahan-dahan itong lumalaki. Ang pakiramdam na ito ay hindi pa nararanasan. Ito ang hangganan, at ito rin ang susi. Sa pinakaloob ng buwan, tanging ang mga handang aminin ang kanilang sarili ang makakapagpasok. Naiintindihan ko na. Ito ay kumakatawan na tinanggap kita. Nangangahulugan din ito na tinanggap ko ang sarili ko. Tama, walang duda. Kaya ngayon, maaari na tayong magpaalam. Aalis na ako. Saan? Babalik sa iyong anino. Ngunit huwag mag-alala. Hindi ako nawala. Nahihiya lang akong palaging nandyan sa harap mo. At yung tungkol sa pagkagusto kay Jianglin. Hindi naman talaga ganun ang kasama. Ayos lang. Hindi naman mamamatay. May nakuha ka bang aral? At least ngayon alam ko. Kung maabala pa ako sa kanya sa hinaharap, dapat sisihin ko ang sarili ko. Kailangan niyo ng magmadali. Talagang kailangan niyo ng magmadali. Bakit? Tingnan niyo sa labas, nagsisimula ng maging hindi matatag ang buwan. Nagsisimula ng mawala ng katatagan ang tanawin ng buwan. Hindi ba't kailangan nating maghintay para sa lunar eclipse? Sinimulan na ni Jiang Yebai ang paggalaw ng hangganan ng pangunahing kontrol. Hindi na siya makakapaghintay hanggang sa araw ng lunar eclipse. Gusto niyang simulan ito ng maaga. Hindi ito simula ng maaga. Nalaman niyang bumaba na kayo. Kaya't kailangan niyang gawin ito bago kayo makatagpo sa core. Ibaligtad ang buong balon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sa hindi magtatagal, ang pagitan ng anino at realidad ay magsisimulang bumagsak ng sabay. Sa panahong iyon, hindi lamang ang mga anino sa itaas ang kailangang bumalik. Pati na rin ang mga bagay na naipit sa loob ng 20 taon sa ibaba, ay aakyat din kasama ng bitak. Kung talagang ganoon, hindi na lamang ang pagbabalik sa araw ng lunar eclipse ang tungkol sa pag-aayos ng personalidad. Sa halip, ito ang kabuuang pagsabog ng nakabaong madilim na bahagi ng buong lungsod sa loob ng 20 taon.
Ano kaya ang magiging resulta? Kapag dumating na ang panahon, hindi na lang ito tungkol sa kawalan ng kaayusan sa lipunan, kundi isang buong pagbagsak ng kamalayan ng lipunan. Sa panahong iyon, ang takbo ng lipunan ay susunod sa paraan ni Jayang Yebay. Ito ang sakuna ng buong lipunan. Paano ito mapipigilan? Anino sa ilalim ng neon para doyang kambal. Ngayon kailangan ninyo pumunta sa kampanaryo. Hindi ba't napunta na tayo roon? Yun ay pang-ibabaw na kampanaryo lamang. Ang tunay na kampana ay nasa ilalim ng balon. Palagi kayong nagdadala sa amin sa ilalim ng balon. Tama. Dahil kung hindi kayo pupunta, walang makakapunta. Ano ang nasa ilalim ng balon? Nandoon ang buwan, ang pangunahing nukleo. Nandoon din ang tunay na Chen Qingyan. Ano ang ibig sabihin ng tunay na Chen Qingyan? Buhay pa siya. Mahihirapan tayong malaman kung siya ay buhay o patay dito. 20 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng kaguluhan. Akala ng lahat, patay na siya. Ngunit alam kong hindi siya ganap na nawala. Nang gumuho ang unang palapag ng buwan, isinama niya ang isang bahagi ng sarili niya sa pangunahing nukleo. Bakit? Upang hindi makuha muli ni Jayang Yebay ang kontrol dito. Bakit kaya kayang galawin ni Jayang Yebay ang buwan na balon ngayon? Dahil maluwag na ang pako. 20 taon ay masyadong mahaba na. Anino sa ilalim ng neon, dualidad ng pagkakatawang tao. Kung talagang makita niyo siya, huwag agad maniwala sa unang sinabi niya. Bakit? Dahil masyado nang matagal sa ilalim ng balon. Minsan hindi na alam ng tao ang sarili niya. Kung siya ay nagmamasid sa isang paniniwala, o kung siya ay naging paniniwala na mismo. Kailangan niyo nang magmadali umalis. Hindi na stable ang lugar na ito. Maaaring bumagsak ito anumang oras. Ikaw, sumama ka na. Dadaling ka namin palabas dito. Hindi ako makaalis. Talagang para sa akin dito. Dapat ay nandito ako. Yung nasa itaas, si Linwan. Totoo bang buhay pa siya? Alaynan. Tara na. Nasa bitak ang pasukan. Iyan ang ospital sa ilalim ng balon. Kung hindi pa siya ganap na naubos, nandoon siya. Bakit siya nandoon? Dahil iyon ang lahat ng mga sample ng pamilya. Huling antas ng pag-aayos. Umaasa na maalis ang mga pagkakabuhol. Nandyan pa siya sa itaas, kahit buhay pa. Ngunit may bahagi pa ring nakulong sa ibaba. 20 taon na akong hindi makalampas dito.
Mabilis, ang pangunahing nucleus ay nagbabalik. Anong pagbabalik? Ang layer ng anino ay babalik na sa tubig. Kung hindi tayo aalis ngayon, sa susunod na lalim, direktang madadala kayo sa gitna ng balon. Tumatak na. Huwag mo na akong hanapin. Kakaiba. Kakaiba ba? Tumatak na. Pumunta kay Iggy. Maaari kayong magtiwala kay Iggy. Ang tanging nag-alaga kay Xiaoman. Suking, sa wakas ay lumabas ka na. Bilisan mo. Maaari ko lamang siyang patahimikin ng kaunti. Alam mo na ang lahat ng ito. Alam ng kaunti, nakakalimot ng kaunti. Masyado nang matagal ang buhay. Sobrang dami ng mga iyak na narinig. Narinig ang mga iyak. Nakakarinig ng sobrang iyak. Naging magulo na ang isip ko, mabutit masama ay magkasama na. Sabi ni Linwan, ikaw ang kumuha ng katawan ni Xiaoman. Lao Chen, ano ba talaga? Iggy, hindi ito ang tamang oras para magtanong. Nagsisimula nang bumalik ang tubig sa balon. Kapag bumagsak ang kampanaryo, wala nang daan. Kung gusto mo pang makita ang bagay na nasa ilalim ng balon, huwag mo nang sayangin ang oras sa pag-iyak hanggang mamatay. Kapag humupa ang alon, magbubukas ang bunganga ng balon. Suking, nagbukas na ang pinto. Anino sa ilalim ng yon, duality paradox. Kapag humupa ang alon, magbubukas ang bunganga ng balon. Pagpasok ninyo, magpatuloy lang pababa. Huwag lumingon. Huwag tumingin sa mga bagay na tumatawag sa inyo sa tabi ng daan. Kahit na marinig ang taong pinakanais ninyong makita na umiiyak. Huwag lumingon. Bakit? Dahil may mga bagay sa balon na hindi para hadlangan kayo, kundi para hiramin ang inyong mga mata upang makalabas. At kung makita si Chen Qingyan na pangunahing tauhan, huwag mo munang paniwalaan siya. Kahit ikaw ay nagsasalita ng ganyan. Matagal nang nakatambay sa balon ng 20 taon. Sino pa ang may lakas ng loob na sabihing hindi siya nagbago? Huwag kang laging. Huwag mong kalimutan. Noong panahong iyon, naglakas loob siyang pasabugin ang balon. At handa rin siyang ipako ang sarili niya roon. Ganitong tao. Ay o isang banal. O isa pang baliw na halos sira na.
Su King, alis, Lao Chen, alis. Anino sa ilalim ng yon, dual na paradoksa. Ngayon, mas naiintindihan ko na. Bakit ang mga baliw ay laging gustong gawing parang ospital ang impyerno? Katatapos lang may isang bagay na kumislap sa bintana sa itaas. Hindi ko masyadong nakita ng malinaw. Saan tayo dapat pumunta ngayon? Pamilya ng mga sample. Sigurado ka, kung nagsimula na si Jayang Yebai na galawin ang buwan, ang pangunahing kontrol na lugar ang talagang gusto niya. Alam ko. Ngunit narito ang mga pahiwatig ni Xiaoman at Linwan. Hindi ko maiiwasan. Kahit sino o anuman ang nandoon sa itaas, kailangan kong pumunta. Kakaibang sinabi ni Linwan na kinuha nila ang kanyang pag-asa. Talagang may mga katugmang silid dito. Hindi ito isang talinghaga. Ito ang lugar kung saan siya dating inilagay. Ang amoy na ito ay napakapangkaraniwan. Napakamalambing, hindi bagay sa ilalim ng hospital na ito. Hindi pa siya ganap na nahati noon. Isang ina na inalis sa sarili, niloko. Na-inject at mino-monitor. Sa puntong halos sumabog na siya. Kailangan niyang ulit-ulitin ang mga note na ito para maalala. Hindi siya pwedeng sumuko. Kaya nagsusumikap siyang mag-iwan ng mga salita para sa sarili. Ito ang tala-arawan ni Linwan. Natatakot si Xiaoman sa dilim. Xiaoman natatakot sa dilim. Natatakot si Xiaoman sa dilim. Natatakot si Xiaoman sa dilim. Natatakot sa dilim si Xiaoman. Alam niyang siya ay babaguhin. Naghanda siya ng mga pahiwatig para sa sarili. Ito ay surveillance. Mas parang synchronized projection. Huwag na huwag mong basta-basta paniwalaan ang sinasabi niya. Alam niya na pinapanood tayo. Hindi pa siya ganap na nahugasan. Tara na. Ngayon, alam na natin na buhay pa siya sa itaas. Ngayon, alam na natin na buhay pa siya sa itaas. At sinusubukan pa rin tayong bigyang alam.
Anino sa ilalim ng yon para doyang magkakambal. Napakaganda. Ito ang pangkalahatang plano ng ospital. Bagamat may mga nasunog, nananatili pa rin ang impormasyon sa gitnang bahagi. Lugar ng imbakan ng alaala, lugar ng imbakan ng alaala. Lugar ng imbakan ng alaala. Limitado sa antas ng pahintulot ng Tianwan. Kaugnay ng mga alaala. Index ng alaala, tuloy-tuloy na pagkatao. Ang mga bagay na ito, noong araw, kung kaya nilang kunin at hatiin para sa shadow body. Ibig sabihin, hindi lang sila konsepto, kundi mga bagay na naproseso na teknolohikal. Ang sinasabi mo ba ay tungkol sa tao mismo? Na pwedeng a-store, a-allocate, at ilipat dito? Palagi na akong nagdududa na ang lugar na ito ay hindi tungkol sa medisina, kundi sa smuggling ng kaluluwa. Halos ganoon. At paano naman ang E-zone? Walang tiyak na pasukan sa mapa. Mga papuri. Masaya akong buhay pa kayo. Kasuklaman, si Jayang Yebay. Alam niya na nandito tayo. Nasa ilalim tayo ng kanyang pagmamasid. Patuloy siyang nagmamasid sa atin. Masaya akong makita kayong buhay na nakarating dito. Patuloy mo kaming minamasid hanggang ngayon. Hindi ka ba napapagod? Ang pagmamasid sa mga pasyente ay tungkulin ng doktor. Lalo na kapag ang pasyente ay naniniwala na siya ay gumaling na. Ngunit handang sirain muli ang buong ospital. Karapat dapat ka bang tawaging doktor? Chen Qingyan, nagkamali ka. Ako ay palaging doktor. Ang pagkakaiba ay karamihan sa mga doktor ay naggagamot ng sakit. Samantalang ako ay naggagamot sa mga depekto sa estruktura ng tao bilang isang nilalang. Ang paghiwa mo sa bata ay tinatawag mo bang paggagamot? Huwag magalit, huwag akong ganyan i-define. Kung talagang umabot kayo sa ilalim ng balon, malalaman nyo na hindi lang ako ang nagdulot ng kanyang kamatayan noon. Ipinasa sa iba ang responsibilidad. Hindi ko ipinasa. Hindi ba't gusto nyo talagang malaman ang katotohanan? Kaya't pumunta kayo sa C-Zone. Pumunta sa 07 Main Experiment Storage Level. Nandoon ang pinakakumpletong backup ng aksidente. Gagawin mo pang mabuti ang loob mo na ituro sa amin. Siyempre, hindi. Gusto ko lang malaman. Kapag isang anino, sa wakas ay nakita ang sarili nitong pinapangarap na katawan na minahal niya ng 20 taon. Kapag siya mismo ang gumawa, gusto pa rin ba niyang ipagpatuloy ang buhay para sa taong iyon? Sige na, tingnan mo na ang katotohanang matagal mo nang hinahanap. Anino sa ilalim ng yon, duality paradox. Naniniwala ka ba sa kanya? Bahagyang naniniwala. Alin ang bahaging iyon? Sinasadyang siyang tinutukso. Pero siguradong may something sa zone is. Kung hindi, hindi siya mag-aalok. Kaya pupunta ba? Lumalakas ang amoy.
Nandyan lang sa ibaba. May kuryente pa. Dahil hindi pa ito tunay na naiiwan. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, mukhang ganito na sa mga nakaraang taon. Mayroong nag-aalaga ng pinakamalalim na tala ng aksidente. Nakikilala ako ng sistemang ito. Mukhang sobra-sobra ang iyong pribilehiyo. Dahil sa swerte. Dahil sa peking kumpleto. Ang buong sistemang ito mula sa teknikal na aspeto ay tahasang umamin na may pagkakapareho sa pagkilala sa akin at sa tunay na Chen Mingyan. Mukhang disappointed ka. Hindi mo ba inasahan na maglalakad ka ng mag-isa sa daan? Hindi mo nakikita ang mga biktima, hindi ang mga bayani, kundi isang baliw na hindi akma sa formal mong image. Hindi ako nadismaya, tinanggap ko lang isang bagay. Hindi ka na yung dating Chen Qinyan. May karapatan ka bang husgahan ako? Nabubuhay ka sa itaas. Kumakain, naninigarilyo, nag-imbestiga. Nagpapanggap na hindi ako anino. Nakaipit ako dito. Bawat segundo, pinapanood ang sistemang ito na nagpapalit ng anyo, ngunit hindi ng laman. Pinapanood ang mga proyekto na patuloy na naghahati sa tao. At muling binabalot ng mas magagandang pangalan. Upang lunukin ang buong lungsod. Su King, huwag mong sundan ang kanyang emosyon, siya ang nagdudulot ng alon sa buong pangunahing nukleo. Kailangan mong aikot ang buong lungsod kasama nito. Dahil kung mababaliktad lang natin ito, mamamatay talaga ang sistemang ito. Hindi lang ang sistema ang mamamatay. Hayaan nating makita ng lahat ng mga peke na buhay kung gaano kasakit ang tunay na buhay. Gaano kasakit ang totoong buhay. Hindi nila dapat maranasan ang mga ito. Ano ang dapat gawin ni Xiaoman? Wala akong magawa para sagutin si Xiaoman. At wala rin akong magagawa para sagutin si Lin Wan. At lalo na, wala akong magagawa para sagutin ang mga nakaraang 20 taon mo. Ngunit alam ko, kung siya ay, hindi niya gugustuhing makita kang maging ganyan. Alam mo ba kung ano ang batayan mo para malaman? Inangkinilong ang ilang mga alaala, ilang piraso ng damdamin, ilang uri ng kahinaan na hindi ko na nadala. Dahil sa mga naranasan ko, hindi ako isang backup na naiwan mo sa sistema. Hindi rin ako alipin ng sinuman. Nabuhay ako roon ng 20 taon. Nakita ko kung paano bumagsak ang tao. Nakita ko na rin kung paano ang mga tao ay pinipilit ang kanilang sarili na hindi bumigay. Nagsaliksik ako tungkol sa mga krimen. Nakita ko ang pinakamaduming lugar. Nakita ko rin ang mga tao na walang katwiran. Handa silang magpakatatag para sa isang patay na walang kaugnayan. Alam ko kung gaano kasama ang lungsod na ito. Pero alam ko rin na hindi siya ganap na masama. Biro. Naghahanap ka lang ng dahilan para sa mga walang pakialam. Hindi dahilan, ito ay pagpili. Pagpipili na hindi palitan ang lahat ng mga sagot sa iyong isipan. Nagsimula na ang pagtakip ng buwan. Dumating na ang tamang panahon. Hihiwalay mula sa aking katawan. Panahon na para umuwi. Wala na akong kontrol sa katawan. Gusto akong lamunin ito.
Umalis ka na. Umalis. Ikaw ay mula sa. Ikaw ay nahulog mula sa. Pagkatapos ay umakyat tayo sa buwan. Pagkatapos nating bumalik, sabay nating baliktarin ang buwan. Subukan mo nga. Ikaw muna ang magbawi sa kanya. O ako muna ang saktan ang mukha mo. Talagang tinitingnan mo siyang tao. Mas mukhang tao pa nga siya kaysa sayo. Isang anino na binuo lang sa alaala. Dalhin mo ang buhay ko na hindi pa ako nakamatay. Sa itaas, nagkunwari siya sa loob ng 20 taon. Ngayon sinasabi mo sa akin na mas tao siya. Si Xiao Man ang nagsabi sa kanya na hindi siya peke. Si Lin Wan ang nagsabi sa kanya. Iniwan mo sa kanya ang pinakatao na bagay. Ang mga alaala na iniwan mo mismo ang kumilala sa kanya. Hindi mo tinatanggap. Hindi nangangahulugang wala siya. Palagi akong nagtataka kung ako ba talaga ay ikaw. Ngayon alam ko na hindi ako ikaw. Pero hindi rin ako peke. Lahat ng mga alaala ay akin, kaya mo ba? Paano mo maiiwan ang mga alaala, lahat ay akin, kaya mo ba? Kung ganoon, hayaan mo akong tulungan kayo. Tapos na ang away ng pamilya. Anino sa ilalim ng yon, dual na paradox. Nakita mo ba? Dapat na itong ay turnover. Lao Chen, pero hindi ganito ang pag-turnover. Chen Qingyan, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay hindi pwedeng ikaw o si Jiang Yebai ang magpasya para sa lahat. Nandyan pa rin ang sinabi mo. Dahil tama ang sinabi mo. Mas kamukha mo ako ng pulis. Pero hindi ako pulis. Ako ang bahagi mong iniwan. Na nais pang maniwala sa ilang bagay si Benxi. Agway. Tulungan mong ipadala ang tunog. Ngayon na. Chen Qingyan, makinig ka sa akin mabuti. Hindi ko alam kung paano mo natiis ang 20 taon na ito. Pero kung ngayon ay babalik ka, hindi para sa paghihiganti kay Xiao Man, kundi para tapusin ang eksperimento ni Jiang Yebai. Nais mo talagang sirain ang sistemang ito, di ba? Ngayon, huwag kang maging huling piraso na kailangan niya. Talagang nais kong bumalik. Gusto kong makita nilang lahat. Kung ano talaga ang nakabaon sa ilalim ng buwan. Gusto kong mahulog ang mga nagkukunwaring natutulog sa itaas. Sabay-sabay. Ngunit hindi ko magagawa. Hindi ko maaring maging uri ng tao na pinakakinamumuhian ko noon. Wala ng oras, kumilos ka, doble ang pang-screws. Hindi, impossible. Paano nangyari to? Hindi pwedeng mangyari to. Ang mali mo ay yung huling hakbang talaga. Pero posibleng namang pumili ng iba. Pare, mukhang hindi ka na magaling. Mag-ingat ka naman. Sino nagsabing hindi ako kaya? Kaya ko, sobra pa. Kung may isang pagkakataon pang makaligtas. Sana ikaw na nga. Sa tingin mo, siguradong pupunta si Jiang Yebai sa puso ng Yujing. Kapag nagsimula na ang Shuangding, hindi na ito maibabalik. Walang silbi kung pupunta siya. Hindi ako mapakali kung hindi ko siya makikita. Nabanggit nga ni Jiang Yebai habang tumatakbo siya sa rooftop kanina. Yung sinabi niyang kailangan pa ng isang tao para magsara ng pinto. Ano ang ibig sabihin nun? Ang doble na pako ay ganap na nakakontrol sa enerhiyang alon sa core. Ngunit hindi matitiyak na ganap na balanse ang dalawang enerhiya. Kailangan ng ikatlong puwersa upang balansehin ang dalawang enerhiya. Nabubuo ang matatag na tatlong enerhiya. Ito ang tinatawag ni Jiang Yebai na pagsara ng pinto. Jiang Yebai, nandoon ka nga dito.
Kung dumating ka man, wala na itong silbi. Lahat ay tapos na. Dahil lahat kayo ay pipili ng pagpipigil, hangganan, at hindi magdedesisyon para sa iba. Kaya't titingnan ko, kapag muling nagsimula ang pagkasira ng lungsod na ito. Ano ang gagamitin ninyo para suportahan ito? Sugaw, tumakbo siya. Hayaan mo siyang tumakbo. Kukunin ang pangunahing nucleus. Hindi pa ganap na naputol ang koneksyon niya sa balon. Ang pilit na paghabol ay magpapalawak lamang ng sugat. Bigla akong naisip. Anong kapalit ang kailangan ng taong nagbabantay sa pinto? Sa hinaharap, patuloy mong maririnig ang mga tunog mula sa ibaba. Ang pag-iyak ng anino. Ang mga salitang hindi nasabi ng tao. Ang tunog ng alon na umaakyat habang hindi pa natutuyo ang buwan. Hindi ito magdadala sa pagkabaliw. Ngunit mahirap na muling mamuhay ng tahimik na buhay. Ganito lang. Akala ko'y kailangan kong magpakamatay dito mismo. Suking, sandali. Maaari kang pumasok sa balon. Hindi ko malock ang pinto. Bakit ikaw lang ang pwedeng sumugod? Habang ang iba ay nakatingin lang sa'yo bilang bayani, magsabi ng isang totoo. Tungkol sa lungsod na ito, tungkol sa sarili mo pwede rin. Basta't ito ang pinakaayaw aminin. Ngunit ito rin ang pinaka hindi na kayang ipagsawalang bahala. Umaasa akong ang lungsod na ito ay patuloy na magiging ganito. Dahil ang pagkasira ay nangangahulugang buhay pa ito. Ang tao ay nagkakamali at nadudumi. Ay mahina. Pero basta't alam mo pa rin ang sakit. Alam mo ang hiya. Alam mo kung saan ka nagkamali. May pagkakataon ka pang magbago. Anong tawag sa'yo ng anak ko? Tawagin na lang tayong Lao Chen. Ibinigay ni Iggy. Kailangan nang umuwi ng mga bagay. Huwag mong isipin na hindi ka tao. Ang tao ay walang tiyak na pamantayan. Doon kay Linwan, kung handa pa siyang makipagkita sa'yo. Sabihin mo sa kanya na pasensya na. Ikaw na lang ang magsabi. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Bakit ito na naman? Binili ko ito sa ibaba. Kahapon ng gabi, narinig ko na naman ang tunog mula sa ibaba. Parang may umiiyak sa malayo. Parang may tumatawa rin. Huwag kang magpanggap na wala lang ngayon. Huwag din ngayon. Huwag din ngayon na magkunwaring walang nangyari. Huwag din ngayon. Na bagay. Nagpapaalala lang na huwag maging isang shell. Huwag din ngayon, nagpapaalala lang. Huwag din ngayon na magkunwaring walang nangyari. Puso. Sino ka? Ang pangalan ko ay Xiaoyu. Magkaibigan tayo. Sige, sabay na tayong uwi.